Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is Sharon Rodriguez, Mama sa Greek Channel, a faith healer o Zuma Tider. So ngayong hapon na tatagin natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of Pisces. So Pisces, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, at spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And notification bell for more videos update. Of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig, nag-uumapaw na biyayang manubalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Pisces. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Pisces signs ang ating mahagilap? So guys, ito na, tunghayan na natin yan. At bulabugin anong kaganapan sa buhay ng mga Pisces ang ating mahagilap. So guys, ito na, tunghayan na natin at bulabugin. Angel Spirit, please give me information po. There is the Hierophant. No? There is something, a lesson learned. And there is something study. No? May mga bagay o pag-aaral, pagsusuri, no, na maaaring kailangan mong gawin, no? Kailangan mong mapagmatsyag, no, sa mga tao sa paligid mo para hindi na maulit yung ikot na nangyari sa nakaraan, no? Kumbaga may mga cycle dito na maaaring mag-refit ulit, no? Kailangan mong panghawakan yung mga bagay na kumbaga nangyari or lessons, no? May mga aral dyan. There's a Ten of Cups, represent something happiness, magiging masaya at magiging maligaya ka dito, at bibigyan kang katuparan sa mga pangharap mo. And this is something the King of Pentacles, so just being practicality, na pagdating sa finances. So, kailangan pangalagaan at proteksyonan mo kung ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo. And there's an Ace of Pentacles with a big money, big opportunity coming in for you. May malaking finances na papasok dito, no? May malaking pera na involved dito. There's something, the Ten of Wands, something, a burden, obligation, responsibilities, no? Kumbaga may mga bagay na maaring mag-end na, no? Maaring matapos na yung mga bigat, pasakit, pasanin. This is something, the Six of Pentacles. Maaring there's something support ng ating mga angel spirit, or either support with a personal, no? Or there's a material support, no? And there's a Six of Pentacles, there's a give and take. There's something balance, guys, no? Let's see what is the Hierophant. And Hierophant represent the Three of Pentacles, so something collaborations, no? Mag-ingat ka na kapag nakikipag-usap ka, nakikipag-transaction ka, or even, no, sa mga taong marites at chismosa sa paligid mo. So, let's see, matuto ka na, no? Let's see what is the Ten of Cups. Represent with the Four of Cups. Just re-evaluate or analyze, no? Pag-isipan mo mabuti, tingnan mo, pagmasdan, no, yung mga tao sa paligid mo. And this is something that brings you unhappiness. Malalaman at mahanap mo totoong kaligayahan, no? And there is the Four of Pentacles, with this saving money and protect your power, protect your energy. Napangalagaan mo, proteksyonan mo yung mga bagay na pinaghirapan mo. And the Ace of Pentacles represent what? The Ace of Pentacles represent the Five of Swords with a self-sabotage, no? Nagkakaroon ng self-sabotage dahil dito sa mga luho, mga bisyo, or mga walang katotoong bagay, no, na maaaring may kaugnayan sa pera, no? Kaya kailangan maging wais, maging matalino, paano pahawakan yung perang pinaghirapan mo. There's a Ten of Wands, represent with a Three of Swords. So there's something, a painful situation, guys, no? Maaari talagang mawakasan na yung mga paghihirap at obligasyon na maaaring nabaon mo or maaaring pinagdaanan mo sa nakaraang taon, no? Maaring itong buwan na to, maaring ito yung panahon at pagkakataon para ma-release mo na yung parang bigat, no? At mga naging iyak mo, no, sa nakaraang buwan. And this is the Six of Pentacles, represented with the Kingman. Now, there is something new perspective. Kailangan baguhin mo na yung pananaw mo, how to control finances, how to control your money, no?
Kumbaga, kailangan pangangalagaan mo, no? Paano mo panghahawakan yung pera mo pang matagalan, no? Kumbaga, sa madaling salita, invest wisely. Control your temper for luho, ganon. And this is something the Hierophant, because the Three of Pentacles represent with the Sun card, no? Para maliliwalagan ka na kung sino talaga yung mga dapat mong pakisamahan, no? May sa trabaho mo, meron ka mga toxic dyan na co-workers. Or some of you guys, no, may mga kaibigan kang toxics. Kumbaga, sinasabi nito, pakisama mo daw yung mga taong mas malawak yung utak, no? Kung paano pagyayabungin yung pera na pinaghirapan nyo. Kumbaga, dapat something na pinag-iusapan yung business, finances, hindi buhay ng tao. So, this is a Ten of Cups, because the Four of Cups. Referencing with that Seven of Cups, something opportunities, no? Maraming mga bagay dito na darating na opportunities for you, no? Kailangan pag-isipan mo mabuti yung mga bagay na dapat mong panghawakan, pangatawanan, no? Kasi may mga bagay dyan sa paligid mo na guguluhin ka or parang lilinlangin ka, no? Ano ba talaga yung mga bagay na magpapasaya sa'yo, no? Let's see what is the King of Pentacles and the Four of Pentacles. So this is something, the Wheel of Fortune. So there's something good luck, no? Meron talaga magandang kapalaran sa'yo dito. At sinasabi sa'yo dito na magiging maganda na ang ikot ng kapalaran depende sa pagkilos at paggalaw mo. Ibig sabihin, how to manage your money, how to control the situation, no? Even your business, no, even your finances, no, kung paano mo isa-save yung mga bagay na mas may makatuturan o may kahalagahan, no? This is something practicality and saving money. So just invest wisely, no? Additional messages with an Ace of Pentacles. And because there's the Five of Swords, there's the King of Wands, something ambition, no? Mas papalawakin ang isip mo dito, titingnan mo na kagad yung magiging possibilities, yung mga kahihinat na ng eksena o consequences, no? Ganun ka dapat tingnan yung kalalabasan, no? Let's see what is the Ten of Wands and the Three of Swords. The Ten of Wands and the Three of Swords represent what? Represent with a Nine comes with an offer. There's something an offer here, guys, no? Offer by proposal, offer pagdating sa negosyo or trabaho. Kumbaga, alamin mo yung mga bagay na makakatulong sa'yo, hindi magpapabigat sa'yo. So, let's see what is the Six of Pentacles and the Hangman. So, this is a Page of Pentacles. See, I told you, invest wisely. See, this is Page of Pentacles for investment, manifestations. No, this is something cycle. Baguhin mo na yung ikot ng mundo mo, no? Or maaaring nakagawian mo, no? May mga bagay sa sitwasyon mo na nakasanayan mo. What is the outcome? What is the outcome? So, this is the Eight of Pentacles. So, this is something, ang outcome dito ay mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? Kumbaga, mag-focus ka sa bagay-bagay na makakatulong sa'yo. No? Doon ka mag-focus. And this is something the Ace of Wands with something, a new project, new plans. No? Magkakaroon ka ng panibagong mundo dito na magbibigay sa'yo ng something creativity. No? Something, a powerful change. No? Malaking pagbabago talaga ang magaganap dito. Additional messages pagdating sa finances and career. So this is the Knight of Swords. No? There's something anxiety, sleeplessness, and the Ten of Swords, something sabotage. Marami kang bagay na earn, no? Like stress, depressions, overthinking. But definitely, guys, this is something that temperance for a solid foundation. No, there's something, kumbaga phrases, no? Kumbaga kasama siya sa proseso para sa tagumpay, na may mga bagay na iisipin ka, may mga taong susubukin ka, no? Traidorin ka, may mga taong lililangin ka. Isa yan sa magiging boundaries mo, no? Kumbaga para matuto ka, para malaman mo kung paano mo po protection at papangalagaan yung sarili mo sa mga bagay na nangyari sa from the past, no? Kumbaga, nagbigay ng kaguluhan sa utak mo, nagbigay ng kumbaga, pag-traidor sa'yo. Alam mo na kung paano mo pangahalagahan at pangangatawanan kung ano ba talaga yung mas mahalaga at mas importante na makakatulong for finances and career. So, let's see, additional messages tayo. Pagdating naman tayo sa love life. So, this is the Queen of Cups, something in healing. No? Magkakaroon ka ng healing dito, guys. There's something emotional healing.
no? And this is something, Knight of Swords with the success drive, no? Magsasuccess ka pagdating sa love life. Ibig sabihin, with an emotional here with the Queen of Cups, mawawala na yung worries mo pagdating sa love life. Isa kasi na nagbibigay stress sa'yo sa pag-ibig, no? Kumbaga, lagi kang, kumbaga, naloloko, or maaaring, kumbaga, marami kang karanas sa pagdating sa nakaraang pag-ibig mo. And this is the Six of Cups. This is something a past person coming back, na may mga taong babalik from the past, o may mga bagay na maaaring hilumi na yung mga galit at puot mo pagdating sa nakaraang karelasyon mo. Additional messages tayo pagdating sa health. So this is the Eight of Swords. No, marami kang toxic and negativities around you. No, iwasan mo nang magpadala sa kanila, no? Pakawalan mo na yung mga negativities na nagbibigay balakid sa pagtupad ng mga pangarap mo. Kasi magkakaroon ka ng, kumbaga, sleepless nights, stress, depressions. And this is the Seven of Wands. See, protection at pangalagaan mo yung sarili mo. May mga tao sa paligid mo lalapit sa'yo, hindi para tulungan ka, para linlangin ka nila, para guluhin ka nila, para ma-stress ka, ma-depress ka, para mag-overthink ka. No? Kaya kailangan alam mo kung paano ka magsiset ng boundaries sa sarili mo. Additional messages tayo with the magical fairy messages. For magical fairy messages, represent what? Goodbye to the old, hello to the new. No, kailangan, kumbaga sinasabi dito, guys, no, kumbaga papakawalan mo na yung mga nangyari from the past, no, magkakaroon ka ng bagong simula, no? At sinasabi dito, guys, with the synchronicities, let's see. Let's see what is additional messages with the synchronicities. And there's a strength card. See, I told you, confidence, strength, no? Nagbibigay lakas ng loob, tapang. And there's a princess, guys, no? May princess dito na nag-represent with something na maaring may bata dito, mas bata yung person mo sa'yo. Or there's something, a princess dito, maaring magiging prinsesa ka, or parang magiging magaang na ang iyong eksena. Na parang ang atake mo dito, this princess. No, parang ano na, kumaga pa-blessing na lang, pa-beauty rest lang, gano'n. And this is something a mother, no? Some of you guys magiging mother na dito, or either is something mother figure dito na makakatulong sa'yo, no? And of course, this is something communicate, no? Kailangan mo pakipag-communicate ng maayos. So, let's see what is additional messages for Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card, represent what? There is something separations. Meron talaga ng hiwalay talaga dito. No, meron talaga, or maaaring there's a longing, no? Parang matagal kayo naghiwalay. Maaaring nagkita at nagtagpo kayo ulit. Oh, ito, there's something second chances, no? Or some of you guys, no, there's something, kumbaga, reconciliation, pagbabalik, gano'n. And there's an Ace of Earth with a Taurus, Virgo, Capricorn. Some of you guys, no, combination kayo with a Taurus, Virgo and Capricorn with the earth signs. Baka yun yung person mo. So let's see, or either you are also a cross watcher out there. So let's see what is the romance angels represent what? Represent what? Represent with self-esteem. See? Alisin nyo yung mga insecurities nyo. Isa yan sa magiging balakid sa pagbangon mo. No? Kasi kumbaga mauuna yung inggit mo, or parang kumbaga galit mo sa sarili mo, gato ganyan, no? Parang may hinahanap ka. Kumbaga wag mong hanapin yung mga bagay na wala sa'yo, no? Mahalin mo yung mga bagay na pangit sa'yo, yung mga bagay na meron ka, pahalagahan mo. And this is something additional messages with a block, no? Kumbaga i-block mo na yung mga bagay o tao sa sitwasyon mo na hindi makakatulong sa inyong relasyon. And there's something compromise, no? Making changes. So may mga bagay dito na parang unti-unti na mababago. And because this are pinangako na maaring napako. And there's something not committed with an independent. Kailangan marunong ka tumayo sa sarili mong paa. Hindi ka dapat bumabase sa asawa o karelasyon mo. Diba? Alam mo dapat kung ano yung pangahawakan mo. So let's see what is Archangel Michael messages for you. And because this is something honor and trust your feelings. So see, kumbaga magtiwala ka sa mga nararamdaman mo. Hindi ka ililigaw niyan. And there is a lean on God and angel support, no? Ginagabayan ka at sinusuporta ka ng ating Panginoon, ng ating mga gabay, no? Ng ating angel spirit. For the chakra messages represent what? For the chakra represent with the renewal, no? Kumbaga unti-unti ka ng
magkakaroon ng panibagong eksena, parang binuhay ka ulit with another situation, no? With another opportunities. And this is something mysticism, no? May misteryo talaga sa likod ng eksena mo. Maraming mga bagay na nakatago na hindi mo pa lubos na nauunawaan. And this is something self-worth. Ito yung sinasabi ko na mahalin mo kung ano man yung mga bagay na meron ka. Pahalagan mo yung sarili mo, diba? Kumbaga, kapag na minahal mo yung mga bagay na pangit sa iyo, yung magsisilbing kagandahan at kalakasan mo. For additional messages. And there is something writing, no? Kumbaga sinasabi dito, guys, no? Parang ikaw yung magpapabago ng eksena mo or sitwasyon mo. No? May mga bagay na natutunan ka sa nakaraan mo, kailangan matuto ka sa leksyon at mga bagay na napagdaanan mo na. No? This is something support. Ginagabayan, sinusuporta ka ng ating angel spirit. For Archangel Raphael messages. For Archangel Raphael messages for you. Represent with organic foods. So, kailangan mo ng mga organic, guys, no? Na pagkain. So, let's see what is additional messages with an angel spirit. And there's an awareness, no? Meron talaga dito na kailangan mo mag-ingat, no? Mag-ingat, and this is something dolphin with enjoy your life from the fullest. And this is something self-inventory, no? Mas palawakin mo yung sarili mo. Mas palawakin mo yung kaalaman mo, kakayanan, at yung finances, no? Kailangan, kung ano man yung mga bagay na meron ka, yun yung mas tutukan mong pansin, no? Huwag mong pansinin yung mga bagay na wala ka. And this is something love, no? Kumbaga mahalin mo, tanggapin mo yung mga bagay na meron ka. Additional messages with an angel spirit. And there is an abundance. Magkakaroon ka ng kasaganahan dito, guys, na nag-uumapaw, no? This is something unhappiness, na ba? Maraming uri ng abundance, guys. There is something happiness na, kumbaga, finances, material, emotional, no? But there is physical, diba? So, let's see what is the Monsology. And there's nothing will come this situation. Walang mangyayari sa situation kung hindi ka magtitake ng action. And this is something communicate clearly. Kailangan mo makipag-usap, makipag-communicate na maayos and work through your fears. No? Kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. At kailangan, what you need to release. Ano yung mga bagay na kailangan mong alisin? Diba? Ano yung kailangan mong alisin? Yung negativities, toxicities, and of course, yung negative thoughts. No? Kailangan hindi ka nakikinig sa mga taong nasa paligid mo. Additional messages with an angel spirit. Trust the timing. So, see, trust the wave you came in on. No, may mga bagay talaga napapanahon. Huwag ipilit yung mga bagay na hindi pa para sa iyo yon. Kumbaga, may mga bagay talaga na ibibigay sa takdang panahon. And there's something jump in. Say yes to change, no? Dapat handa ka sa lahat ng pagbabago. Diba? Dapat handa ka sa mga opportunities. For the energy, there's a broken heart. So some of you, you are also broken-hearted right now. Or maaaring kumaga, ito yung buwan na maaaring masaktan ka. O maaaring ito yung buwan na maaaring magbigay paghilom sa'yo. Maaaring makaka-move on ka na. Or maaaring nasaktan ka, pero ito yung taong babalik sa'yo. Parang ganon. And there is something rest and rejuvenate. Diba? Ipahinga mo yung utak at isip at damdamin mo. So, let's see what is additional messages with the Romance Angel. Sige nga, alamin natin about sa mag-ibig. And there's an engagement. Na may engagement na magaganap soon. And there's something keep an open mind. Ito yung sinasabi ko, maging positibo ka sa lahat ng eksena. And there's a religious factors, no? Kumbaga gawin mo sentro si God pagdating sa love life. No? Para na sa ganon, konektado kayo sa about sa spirituality para hindi kayo mapaghihiwalay basta-basta. Ganon. So, let's see what is a Jesus-loving quote said. For Jesus-loving quote said, and of course, represent with be a good comfort. Your faith has made you whole. So, see? Kumbaga, maging mabuti at maging tapat ka manlilingkod sa ating Panginoon. No? Ibibigay niya yung mga bagay na karapat-dapat sa iyo ng buong buo. Ganon. So, let's see what is the angel's number. Represent what? Angel's number represent what? Represent with a 999 with a release, no? Unti-unti ka na makakalaya, makakaalis. Ito yung buwan, no, ng paglaya. Ito yung buwan ng paglisan or pag-alis ng isang bagay o negativity sa buhay mo. And yung current situations,
and your current circumstances are ending, so you may take advantage of better ones. If you are experiencing a significant change or conclusion, viewing your life as a series of cycles of chapters may be unhelpful. How can you make room for something new to emerge? See? Hanapin mo yung mga bagay na makakapagpabago ng eksena mo. Dahil lahat ng mga bagay na gagawin mo ay malaking impact sa buhay mo at sa pagkatao mo. Kaya tingnan mo at pagmasdan mo yung mga bagay o sitwasyon na alam mong babalik sa'yo. Kaya kailangan pag-iisipan, no, ng mabuti at mas matalino yung mga bagay na gagawin mo kung ayaw mong bumalik sa'yo. Ganon! So let's see what is the messages of life. Represent what? Messages of life represent what? Okay, represent together in the line. So sinasabi, I give thanks to all who enter my life. I understand we are all exactly who and where are supposed to be. And everyone contributes to each other, personal growth. Every reaction someone draws for me is a gift from their soul to mine. Meant to help me, free me from my inner conflict. Today, by focusing my own development rather than to others, flaws, I become one with the divine. So see, kung mag-i-embrace mo, mahalin mo, yung kung paano mo mababago yung sarili mo, paano mo mababago ang sitwasyon mo. No, kung mahalin mo yung mga bagay na meron ka, mga pangit sa'yo, yung mga bagay na pangit sa iba, na alam mong hindi appropriate sa'yo. Kailangan maging flexible ka, guys, no? Kung pag ayaw sa'yo. Hindi mo kailangan i-please yung isang bagay, no? Kailangan pakawalan at bitawan. Ito yung sinasabi ko kanina with the release, no? Hindi mo kailangan tanggapin lahat ng mga bagay-bagay. Kailangan pakawalan mo. Kung ayaw sa'yo, deadma. No? Marunong ka mag-move on. Marunong kang pakawalan. Huwag ipilit kung ayaw mo masaktan. So, guys, this is a monthly gabay for the month of January 2025 for the sign of Pisces. So, Pisces, maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a journey din lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sampog suporta sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo at maraming salamat po and see you in the next video. Bye-bye and babush!